tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Do Not Judge. One of the highest deeds of people is to adore God. God is worthy of adoration. At isa sa mga pinakamatatas na uri ng pagsamba sa Panginoon ay sundin ang kanyang mga utos. One of the very basic duties of man is to obey God in this very important command. Do not judge. At yan po ang topic natin ngayon na lagi namang pinapaulit-ulit pero isa pa rin sa mga pinakamadalas na hindi masunod ng maraming tao. Huwag manghuhusga ng kapwa. Salamat Panginoon dahil kayo ay mabait sa amin. Nawa ang kabaitan na ito at kabutihan nyo sa amin ay masuklian namin ng kabutihan din sa aming kapwa. Sa sandaling ito, Panginoon, humihingi kami ng paglilinis, pagpapalakas na aming pananampalataya, pagpapatalino, para maintindihan namin ang mensahe nyo para sa amin ngayon. We ask you, Father, to give us a simple message that will translate into greater godliness in our daily lives. We commit this time to you, asking you, Father, to be our speaker. May you walk among us, lead us, and may your voice lead us unto greater knowledge of you. Heal our spiritual diseases. Heal even our bodies, O God. Glorify yourself and accomplish your will for your people today. We seek you, thanking you in the name of your Son, Jesus. Amen. Matthew 7, 1-2 is one of the most pointed, one of the clearest, and one of the more important teachings on interhuman and interrelationships with our fellow men. Jesus speaks, do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. So malinaw na malinaw, huwag manghusga para hindi mahusgahan. Dahil sa paraan na hinuhusgahan natin ang ating kapwa, ganon din tayo huhusgahan ng Diyos. Kung anong panukat ang ginagamit natin sa kapwa, yun din ang gagamitin sa atin. So kung maiksi ang ating pagpapatawad, pagpapasensya sa kapwa, ganon din ang gagamitin ng langit na panukat sa atin. At sabi ng Contemporary English Version, don't condemn others. And God won't condemn you. God will be as hard on you as you are on others. He will treat you exactly as you treat them. Yan ang maganda sa nagbabasa ng iba't ibang version ng Bible. Kasi yung mga scholars yan, may kani-kanyang policy of translation, may kani-kanyang slant of translation. Kaya dito sa New International Version, sinabi lang, do not judge. And then sa Contemporary English Version, meron na tayo agad na hint sa kahulugan ng judging. Sabi, do not condemn others. So, judgment has condemnation. What does it mean to judge? To judge is not to just assign a lower moral value to what people do or not do. Hindi lang ganun kasimple na binibigyan mo ng mababang antas ng kahulugan o importansya ang ginagawa o di ginagawa ng tao. Therefore, tatawagin mo siyang wrong or bad or sinful, etc. Hindi lang ganun kasimple ang business of judging. But to judge is to assign a higher value to oneself above the person being judged. To be judgmental takes making comparisons. Hindi mo lang sinasabing mababa siya, sinasabi mo rin mataas ako. Hindi lang natin sinasabing mali siya, sinasabi natin ako tama. Liko siya, ako tuwid.
In other words, judging, as it is defined in the commands of Jesus, is that kind of measuring other people, not only to make them know that they are small, but also to emphasize that you are bigger. Not only to show that they are dark, but to show that you are light. Hindi lang para sila ibaba, kundi para itaas ang sarili. Tulad ng napakagandang halimbawa na ibinigay ng Panginoon mismo sa Luke 18:9-15. Jesus told a story to some people who thought that they were better than others and who looked down on everyone else. 2 men went into the temple to pray. One was a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood over by himself and prayed, God, I thank you that I am not greedy, dishonest, and faithful in marriage like other people. May comparison na. And I am really glad that I am not like that tax collector over there. I go without eating for 2 days a week, and I give you 1/10 of all I earn. So ang Panginoon mismo ang nagbigay ng isang example, noong kaharap niya ay mga judgmental people, nagbigay siya ng example tungkol dito sa taong ito na kung magdasal, hindi lang niya sinasabing mabuti ako, sinasabi niya masama siya. Mabuti pa ako kaysa sa kanya. Hindi ako tulad nung taong nandun. So, to be judgmental is to be self-righteous. To be self-promoting. Hindi sapat na tama ako, dapat mali ka. Hindi sapat na ligtas kami, dapat condemned ka. Ganito yung mga judgmental people. And to go on, verse 13, the tax collector stood off at a distance and did not think he was good enough even to look up toward heaven. He was so sorry for what he had done that he pounded his chest and prayed, God, have pity on me. I am such a sinner. So may Pharisee, isang religious leader, tama ang gupit, tama ang costume, tama ang ranggo sa lipunan, tama ang kinakain at hindi kinakain, tama ang oras ng dasal. Pero sabi niya, nagpapasalamat ako at hindi ako katulad ng tax collector na yun. Hindi ako katulad ng makakilala kong mga masasama. Ako, nagtatithe. Ako, nag-aayuno, etc., etc. Pero itong nilait-lait niya na nakatayo doon sa may gilid, hindi nito minabuting pumunta doon o minarapat ang sarili niyang pumunta sa sentro, sa harap ng bahay dalanginan, nandun lang siya sa gilid, sa dulo, at hindi niya matiis na hindi yung dibdib niya ay kanyang halos suntukin sa sama ng loob niya sa mga nagagawa niyang kasalanan. He's really truthfully sorry. Kasi sinasabi niya, hindi po ako karapat, dapat man lang na tumingala sa langit. So he was humble, and this man was sorry. 2 types of people, 2 types of men who were praying in the synagogue. Diyan napakahusay ng Panginoon na magturo. Magbibigay siya ng 2 uri ng example. 2 houses, 2 foundations, 2 brothers, 2 sisters. Kita mo na agad kung alin ka sa dalawa. Verse 14, then Jesus said, when the 2 men went home, it was the tax collector and not the Pharisee that was pleasing to God. If you put yourself above others, you will be put down. But if you humble yourself, you will be honored. So niya, sa palagay nyo, sino ang mas kalugod-lugod sa Diyos? Yung nag-aayuno 2 beses isang linggo, faithful sa kanyang tithing, hindi gumagawa ng ganitong mga kasalanan, o itong tax collector na nililibak-libak, hinuhusgahan, ni hindi maglakas ng loob na lumapit doon sa magandang lugar ng bahay dalanginan. So niya, alam nyo, pag uwi nilang dalawa, kung sino ang nagbigay ng kuluguran sa Diyos, kinasihan ng langit at binigyan ng pabor, niya, hindi yung religious leader. Hindi yung Pharisee, kundi yung tax collector. Sabi, pagka ang sarili mo, iniangat mo sa iba, ibababa ka.
Pero pag ikaw na mismo ang nagbabasa yung sarili, itataas ka naman ng langit. So to judge is not to just know and label others people's deeds as wrong, but to condemn, to maltreat, ostracize, and punish them for their personal, private sins. So ang judgmental person, hindi lang siya marunong magsabi, ito mali, ito tama. Laging gusto niya magparusa, manghusga, mangpuwera ng mga iniisip niya makasalanan. Para siya yung kasali. Para siya yung nasa gitna. Para siya yung bida. Like the woman caught in adultery, hindi naman siya ipinabato ng Panginoong Yesus. Samantalang obvious naman, by the law of Moses, she broke the law. Pero kahit pa nga, yung kanyang ginawa by the law of Moses was punishable by death, Jesus did not have that implemented. Sa kanyang napakahusay na pag-handle ng sitwasyon, ang naging ending naman, hindi niya ipinabato ang babae. Kaya nung umalis na yung mga tao na gustong bumato sa babae, John 8:10, Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" And the woman said, "No one, sir. Neither will I condemn you," sabi ng Panginoon. Meron bang naglakas ang loob na manghusga sa'yo matapos ang lesson na ibinigay ko? Wala po. Hindi rin kita husgahan. So apparently, Jesus didn't approve of capital punishment, at least for personal, private crimes. Yung offense naman kasi ng babae, it was personal. It was done in the privacy of her home. It was personal. The only thing involved in her sin was her body, not the body of anyone else. Wala siyang pinatay. Wala siyang ninakawan dahil hindi naman sinabi sa atin kung may asawa ba siya o may asawa ba yung kanyang mga customer. But the point is, Jesus did not have her stoned. But everybody in that village wanted to stone her to death. They were judgmental. So apparently, Jesus did not approve of capital punishment for offenses that did not entail physically harming or stealing from other people. Meron kasing dalawang uri ng matatawag natin na kasalanan. Yung isa'y public. Ano ba, treasurer ka ng Pilipinas, tinakaw mo yung pera ng Pilipinas, public sin yun. Dapat ka talagang i-judge, dapat ka talagang i-punish, kasi ang ginastos mo, pera ng bayan. Halimbawa, sa iyong kapabayaan, nasunog ang isang buong barangay, dapat ka talagang maparusahan kasi napakaraming buhay na napahamak dahil sa iyo. Pero yung ginawa ng babaeng, it was a very private matter na kung hindi pa kailamero yung mga tao, hindi usyosero, hindi minaman-man na ng buhay niya, hindi naman nila malalaman kung ano ginagawa niya sa loob ng kanyang tahanan. Hindi gina-justify, pero pinag-iiba lang yung dalawang uri ng tinatawag na kasalanan. May kasalanan na napaka-personal lang. Dalawang tao halimbawa, maraming ganyan mga cases. Natukso, nagkaroon sila ng sexual relations. Lalo't kung single sila pareho, it's a very personal sin. It's their private matter, it's their private business. Iba naman yon sa officers ng church na ibinenta nila yung property ng church tapos binulsa nila yung pinagbentahan nun, kanila na lang. It's a sin against everybody. It's a kind of sin na pwede mo sigurong ipulpito yung mga offenders, paharapin mo sa lahat dahil nagkasala sila sa lahat. Dahil bakit? Nilustay nila yung pera ng lahat. Pero yung dalawang tao na nagkaroon sila ng private arrangement between the two of them, hindi naman sila answerable to the public. Liban na lang, ginawa nila yung kanilang mga kahalayan sa harap ng publiko, sa plaza, sa pintuan ng simbahan where everybody can be offended. Then they become publicly liable. So may pagkakaiba. Ipagpapatuloy natin ng Matthew 7, 3-5. Sabi ng Panginoong Jesus, "Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, 'Let me take the speck out of your eye,' when all the time there is a plank in your own eye?
You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. So judgmentalism pa rin ang topic ng Panginoon, at sinasabi niya sa kanyang mga kausap, bakit ba kitang-kita ninyo yung kaprasong puwing, yung kaprasong bahagi ng maliit na kurot ng kahoy na nasa mata ng inyong kapwa, pero yung mga malalaking mga piraso ng kahoy na nakambara sa mata nyo, hindi nyo makita? Saan kayo kumukuha ng lakas ng loob na sabihin niyo sa kapwa niyong tatanggalin ko ang puwing mo? Samantalang yung mata mo mismo ay nababarahan ng napakalaking piraso ng kahoy. Sabi niya, mapagpanggap, show off, unahin mo, tanggalin mo yung takip ng iyong mata. At ang sa ganon, kung gustuhin mo magtanggal ng puwing ng iba, makakita ka ng mabuti. Hindi mo madamage yung mata niya. Unahin mo ang sarili mong puwing. Hindi naman sinabi ni Jesus na huwag mong tingnan ang puwing ng kapwa. Ang sinasabi niya, unahin mo muna yun sa'yo. Jesus teaches people to mind their own personal sins, not the personal sins of others. At napag-iba na natin yung personal and not communal business. Bakit kaya gano'n ang sinabi ng Panginoon? This is very witty. Dahil ang tao ay hindi naman nauubusan ng puwing, ang tao hindi na uubusan ng pagkakasala every day, kung ang uunahin niya muna, tanggalin yung kasalanan niya bago niya silipin ng kasalanan ng iba, ang totoo, hindi na siya magkakaoras sumilip sa kasalanan ng iba. Kasi araw-araw, meron siyang kasalanan niya na dapat niyang asikasuhin. Meron siyang sariling puwing na dapat niyang tanggalin. Kaya sabi ni Lord, gusto mo magtanggal ng puwing ng iba? Sige, pero unahin mo muna, tanggalin ang puwing mo. Dahil sigurado, pagkatanggal mo niyan, may puwing ka na namang iba. Pagkatapos mo mag-confess sa kasalanan mo, may kasalanan ka na namang iba. Lagi namang kulang at kulang. So, hindi mo na maatupag na silipin ang kasalanan ng iba. And very interestingly, ang kasunod ng kanyang teaching about judging others, Matthew 7:6. Don't give to dogs what belongs to God. They will only turn and attack you. Don't throw pearls down in front of pigs. They will trample all over them. And to maximize appreciation, let's read it in the contemporary English version. Don't give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to pigs. If you do, they may trample them under their feet and turn and tear you to pieces. Matapos magturo tungkol sa judging others, sabi niya, huwag niyong maibibigay sa mga aso o mga bagay na sa Diyos lang dapat ibinibigay. Ang gagawin ng mga asong yan, babaligtad, haharap sa inyo, at kayo ang sasalakayin. Huwag niyong ilagay sa harapan ng baboy ang mga perlas. Hindi nila yun papahalagahan. Dudurog-durugin lang nila yun. Kasi hindi naman nila makakain. Huwag daw ibibigay sa mga aso ang banal. Ano bang pinag-uusapan all along, di ba, judging? So, napaka-importante isipin here that the pearls, that which is sacred, could be matter to judge. Mga bagay na dapat ay suriin, bigyan ng hatol, i-judge. At sinasabi, don't give to dogs anything that needs judging, because judging is God's work. Huwag mong ibigay sa aso o sa baboy ang mga bagay na dapat ay patawan ng desisyon. Tama, mali, may parusa, wala, dahil Diyos lang ang gumagawa niyan. It's a sacred thing. Judging is a sacred business. Judging is the prerogative of God. So Jesus is saying, do not empower dogs and pigs to judge you. Or do not be a dog and a pig to judge others. Do not submit your case to dogs and pigs for judgment. You can imagine the repercussion of the meaning of the statement of Jesus when heard by the Pharisees, when heard by the priests, who judged everybody. Sinasabi ng Panginoon, ang panghuhusga ay trabaho lang ng Diyos. Banal yan.
So huwag na huwag mong maipagkatiwala ang panghuhusga sa mga basta tao na para lang naman mga baboy o para lang mga aso. Napakalalim ng kahulugan. Judging is God's prerogative, business, and domain, not people's, not anybody's, not any pig's or dog's business. Sabi sa Deuteronomy 1:17, judgment belongs to God. If judgment belongs to God, then judgment is sacred. It must never be given to anybody else. Kaya sabi, don't judge. You are not God. Judging is a very holy, sacred, important business to do. It belongs only to God. Ano nangyayari pag ang mga tao, isinusuko nila ang napakaraming bagay sa kanilang buhay sa mga human judges? And we're talking here not about legal law, but about moral law. Kasi talaga namang ang tinutukoy ng buong konteksto ng pagtuturo ng Panginoon dito, moral law. That in terms of moral law, God alone is judge. And that's at least in the matter of personal sin. Psalms 75:7, it is God who judges. He brings one down, He exalts another. Judging is a sacred task. It could not be entrusted to people. Kaya gano'n na lang ang pagtuturo ng Panginoon, do not judge. You are not qualified. So what is there not to judge? Ano ba dapat ang hindi dapat inuhusgahan? What not to judge? Do not bring people's personal and private deeds before the so-called dogs, pigs, meaning other people, to judge. Hindi tayo qualified. Bring up for judgment only legal, corporate, and official offenses against others, against public order and welfare, against the society and the state, but submit only to judges that are formally trained and officially tasked to do it. Meaning, submit to judges that judge by the book. Kung meron tayong ipapahusga sa kapwa-tao, yun lang mga bagay na corporate. Nagtatrabaho ka sa isang opisina, ang dami mong absences, huhusgahan ka ng Human Resources Development Department. Pwede yon because it's a corporate sin. Nag-i-smuggle ka, nalulugi ang bansa sa mga ini-smuggle mo, dinala ka sa batas, sa hukuman, na meron na kalagay naman doon, you shall not smuggle, you should pay duties for anything you bring into the country, so you are judged by the book, yun, pwede kang pa-judge doon. In other words, it's kind of judging that is corporate, legal, anything that pertains to the laws of the land, to promote order, to promote the common good, then we are liable to those judges. But when it comes to moral judging, no one is given that sacred task. It belongs only to God. Kaya naman sa mga ating mga sins against the republic, against a company or a corporation, against the community, we submit ourselves to qualified judges, not to the court of public opinion, or not to underground courts like gossipers and rumor mongers. At yung mga gossips, mga rumor mongers, judges yan. Self-appointed judges. Because they focus on other people's perceived sins or errors, judge those errors, and present themselves as better persons than those that they are accusing. Kaya sabi sa 1 Timothy 5:13, some people become lazy and get into a habit of going from house to house. Next, they will start gossiping and become busybodies, talking about things that are none of their business. Kung sino ang kasiping Nino last week
is none of your business. Liban na lang asawa mo. May right ka dahil inaagawan ka ng sayo. Kung ano ang ginawa ni ganon sa loob ng kanyang bahay is none of your business. And the Bible is very clear about this. Don't gossip. You endanger yourself by gossiping because you cluster yourself with the judgmental people. Sino daw ang pwedeng sumamba sa Panginoon? Sino ang qualified at disqualified sumamba? Psalm 15, 1-3. Who may stay in God's temple or live in the holy mountain of the Lord? Only those who obey God and do as they should. They speak the truth and don't spread gossip. They treat others fairly and don't say cruel things. Napansin niyo ba na ang pinakamadalas mapagalitan ni Jesus are the religious leaders? Because in the name of religion, many people, leaders and groups, could actually judge other groups and other leaders and say many cruel things. You will be amazed. Some of the most cruel words come from religious leaders. Usually against other leaders or against members that they perceived are not submissive or obedient to them. So gagamitin nila ang pulpito, gagamitin nila ang kanilang public office para maghiganti. Kaya napakadalas sila ang natatamaan ng mga pagtutuwid ng Panginoon. At walang bulag na mas bulag kaysa doon sa taong akala niya tama siya. So, napakahalaga, don't bring cases to religious police and bigots. Don't give to dogs what is sacred. Don't give to dogs what is holy. And what is sacred and holy? The business of judging other people's morality. So don't ever give them that power or that influence. James 4:12, there is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? May lilinaw po ba doon? Isa lang ang nagbigay ng batas. Isa lang ang nakakabatid kung sino ang tunay na lumalabag sa batas at sino ang karapat-dapat na maparusahan. Isa lang, sabi ikaw, hindi ikaw yun. Sino ka para husgahan mo ang iyong kapwa? Romans 2:1, you therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else. For at whatever point you judge another, you are condemning yourself. Because you who pass judgment do the same things. Sabi, wala kang pwedeng ikatwiran basta tinuhusgan mo ang iyong kapwa. Saan mang panahon na ikaw ay nanghuhusga, sarili mo ang iyong ibinabaon, sarili mo ang iyong idinidiin dahil alam ng Diyos, guilty ka rin naman ng maraming mga kasalanan. Tuwing nanghuhusga ka, para kang dumudura sa langit, sa mukha mo lang malalaglag ang iyong sariling dura. Laging inuulit siya ng Panginoon kasi mahal niya ang mga tao. Ayaw niya yung mga tao maparusahan. Pero sinasabi na niya, pag ikaw nanghuhusga, wala na akong gagawin para sa iyo, huhusgahan ka rin. Do not pass judgment on what you do not completely understand. At alam ba natin agad, usually ang dali natin mag-judge. Lalo pag ang nagkwento sa'yo, mahal mo sa buhay, o pinaniniwalaan mo, o may influence sa'yo, paniwala ka na agad. But did you do your homework? Did you really check? Do not judge anyone without hearing him or her first. Alam nga namang hindi mo naman siya nakausap, hindi mo na cross-examine, hindi mo alam ang laman ng puso niya, eto ka, may judgment ka na rin against a person. God hates it. Whether or not your judgment is premised on truth. Kaya totoo o hindi ang iyong paratang, namumuhay ang Diyos sa iyong panghuhusga. Ngayon, kung kinamumuhay niya yung ginagawa ng tao, hinuhusgahan mo, business na nila yun. Siya pa rin, Diyos pa rin ang judge. Still, it's not you. John 7:51, does our law condemn a man without first hearing him to find out what he has been doing?
And if you are tempted to judge, if you think that you must judge, judge only deeds, not whole persons. Hindi mo sasabihin, alam mo, masamang tao talaga yung hipag ko eh. Pwede mo siguro sabihin, yung hipag ko, may mga asal siya na masama. Pero may asal ding mabuti. Yun ang sinasabi natin, judge deeds, not people. Hindi mo pwede sabihin sa asawa mo, ikaw talaga, saksakan ka ng walang kwentang tao. Although pwede mo siguro masabi, lalo totoo, alam mo sa pagluluto, talaga namang wala kang kakwenta-kwenta. Pero, sa paghuhugas ng kotse, ang galing mo. Di ba? Hindi mo sasabihin sa isang taong napakawala mong kakwenta, masama ka, hindi ka thoughtful. Sabi mo, alam mo, when it comes to birthday and anniversaries, hindi ka thoughtful. Pero sa pagbibigay mo ng sweldo, thoughtful ka. Huwag kang mag-suggest ng buo, yung pakyaw. Walang ganon. Hindi mo rin pwede sabihin yung taong yan, napakabuti. Dahil meron din siya siyempre hindi kabutihan. Pero sasabihin mo, you know, when it comes to giving to the needy, ang buti-buti niyang taong yan. Dapat deeds. Kasi deeds lang naman ang i-judge. Ecclesiastes 12:14, for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Alam niyo kung ano mapanganib pag nanguhusga ka ng tao, pakyawan, nabubulag ka sa kanyang mga katangian, kung ang gusto mo lang pag-usapan ay ang kanyang mga kapintasan. Nabubulag ka rin kumisa sa kanyang mga kapintasan. Pagka ang gusto mo lamang pag-usapan ay yung kanyang katangian. Kaya pag nagyayabang-yabangan ang ginang tungkol sa kanilang husband, puro katangian ang sasabihin noon. O kaya kung nagpapaawaan sa sila sarili, kontes sa pagiging martir, puro kasamaan naman ng asawa ang pag-uusapan. Although may kabutihan, hindi yun babanggitin. Why? Kasi yung tao ang ginajudge, hindi yung deed. Himay-himayin mo lang, gawin mo lang tingi-tingi ang pag-judge, we will all become less sinners. Kasi hindi mo huhusga ng isang tao ng pakyaw-pakyawan. Do not do in God's place what only God should do. And remember, judging is sacred. Judging is God's private and exclusive business. Sabi, do not give to dogs what is holy. Do not let dogs judge you. Don't be a dog to judge other people. Now, anong magandang motivation mga kapatid para hindi mag-judge? Kasi parang ang laki ng temptation to judge eh. Bakit nga ba ang daming nag-judge sa kabila ng daming utos? Kasi siguro may motivation. Baka masarap mag-judge, baka masarap makiayon sa mga judgmental, etc., etc. Pero remember this, araw-araw nagkakasala tayo. Ang tao laging kulang. No one is righteous, not even one. Lagot tayong lahat kung tayo ay judge. Because we will all be found guilty. And the only way not to be judged is not by being perfectly holy, because you cannot. The only way not to be judged is not to judge others. Yun ang kaisa-isa mong ticket para wag kang mahusgahan. Huwag kang manghusga. Ngayon, kung ikaw ay mulat, gising, alam natin na lagi tayong mangangailangan ng pagpapatawad, huwag din tayong manghusga ng kapwa. Ngayon, kung gusto mong maparusahan ka, lagi kang ma-judge ng Diyos, mang-judge ka. Because those who judge will be judged. Those who condemn will be condemned. Simpleng-simple. Maging conscious lang tayo mga kapatid. Laging kailangan natin exemption from judgment. Because we will all be found guilty. And your only refuge, your only way out, your only bridge to not being judged is by not judging. Do not judge. There's a great blessing when we do not judge. We don't get judged. But there's a great curse when we judge. We get judged. Dear God, we thank you that this is not so hard to realize why you don't want us to judge others.
ng panghuhusga ng kapwa ay gawa ng tamad mag-isip, gawa ng mangmang, gawa ng makasarili, ng mapagmataas, at may kaparusahan ang mga gawang ito. Ituro mo sa amin, Lord, na kung di man makaiwas mag-judge dahil we love people, kung kulang man ang pag-ibig namin, maging matalino man lang kami na ibigin namin ang sarili naming pagka-absuelto sa inyong mga hukuman, that we don't judge so that we will never be judged as well. Ipakita mo sa amin ang aming judgmental spirit, ang tendency namin to gossip, kahit sa sariling pag-iisip, to be judging everybody, to feel superior, to feel better, to condemn others. Forgive us. Give us the heart of your Son, Jesus, loving, forgiving, and kind. Give us the mind of Solomon, full of wisdom, so that we may be wise not to judge. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid kung ano-ano mga offenses natin in this area, ihingi ng tawad sa Diyos, and from here on, be very conscious not to judge. It is God's exclusive business. And when you judge, you get judged. Dear Lord, make us realize some more. Bring home the point so that it will bear fruits of righteousness in our lives. Panandalian tayo magbulay-bulay at hingin sa Diyos ang mga personal message para sa atin. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Do Not Judge. Tulungan mo akong sundin ang iyong mga utos. Tulungan mo akong ang buhay ko'y maiayos. At sa mga tukso, tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung nalulungkot at nalulumbay, magtiis at maghintay. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Ang ituro mo sa buhay ko, Jesus. At sa mga tukso'y tulungan mong pigilin ang sarili ko. Tulungan mo akong maging tapat sa'yo. Pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili.
Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ang ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ang mga kasabihang ito sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili, at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot, kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery, yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda, habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na. O kaya ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama, sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot, kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok.
Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan yung matapat, bukas palad kong magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Itiwalatin mo sa pagsikat ng araw, maging sa karilagan ng takip siling, at sa kandili nyo ako'y hindi maliligaw. Datnan man ang unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin, walang makahihigit sa lawak ng iyong pagpingin, sa kalinga niyo pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 Ang aming nais ko'y purihin ka sa magdamag, makasama ka maging sa aking hatid. Ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag, pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong bati. Alleluia, 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 Alleluia.
Bakit sinasabi nating Aba, Ginoong Maria habang babae naman ang tinutukoy? Ang Filipino, lalo ang Tagalog, non-sexist yung language na yan. Kaya nung araw talaga, yung Ginoo pang babae at pang lalaki. Nung sobra lang tayong na-influence ng Western sexist language, unti-unting nawala yung paggamit ng Ginoo para sa babae. Pero talagang katulad ng word na bayani, babae at lalaki, pareho yan. Biyanan, babae at lalaki, parehong word. Yung Ginoo, yan ay ginagamit din sa babae at sa lalaki nung araw. At yung dasal na Aba, Ginoong Maria, na-compose yan o na-translate nung unang panahon pa na yung Ginoo ginagamit pa para sa babae. Di may hahambing pag-ibig niyo sa akin. Di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin. Ang iyong pagmamahal sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali. Walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Di may hahambing pag-ibig niyo sa'kin. Di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin. Ang iyong pagmamahal sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali. Walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!